Ito po ang mga pasakali. Alam po ninyo sa lahat po na nagsasabi na si Senator Bato de la Rosa ay umiiwas sa batas, no? Tumatakas sa batas. Sige po, hamon ko po sa inyo, lahat po na nagmamagaling, hanapan niyo po sila. Sila Laila de Lima, Shell Jokno, panay mga abogado itong mga to. Yan lahat po na nagsasalita ng ginagawa raw po ni Senator Bato ay pagtakas sa batas. Magbasa po. Sabihin nyo sa kanila, itong hamon nyo. Magbasa kayo ng Saligang Batas ng Pilipinas. Philippine Constitution. Basahin nyo ron. Kung saan po nakalagay na yung warrant of arrest ng ICC ay hindi na po kinakailangan na dumaan sa local court at manghuhuli na sila. Basahin nyo po. Kung wala po sa, kahit po hindi po sa Saligang Batas, kahit po sa anumang batas na meron tayo sa Pilipinas, basahin nyo po na pag nag-issue po ng warrant of arrest ang isang dayuhang korte o international court katulad ng ICC ay pwedeng ipatupad sa Pilipinas nang walang kaakibat o walang katambal o walang o hindi pinadaan sa local court. Yan po ang sinasabi nila ngayon. Huhulihin nila si Senator Bato dahil po sa visa ng warrant of arrest ng ICC. Kasi po hindi po tayo sakop ng ICC. Uulitin po natin pero paulit-ulit po nilang sinasabi na si Senator Bato ay tumatakas sa batas. Pakibasa po. Asang probisyon ng Constitution natin nakalagay na pag ang ICC nag-issue ng warrant, dapat sumunod ang kapulisan, ang NBI, ang DOJ, pati po ang AFP. Ipinapanawagan ni Lacson. Nagalingan daw po ang panghuhuli kay Senator Bato. Pag wala po kayong nabasa, hindi po lumalabag sa batas ng Pilipinas. Si Senator Bato, hindi po siya pwedeng tawaging fugitive. Dahil isa lang po ang umiiral na batas sa Pilipinas. Yan po yung batas, yung saligang batas natin. Ngayon kung gusto nyo pong ipatupad, yung batas po ng dayuhan, ayan po, dyan po tayo may problema lahat. Wala pong problema, kami mismo magsasabi na fugitive. Katulad po nito, may mga fugitive po tayo ngayon. Si Atong Ang, si Saldico, sino pa ba yung mga hindi nahuhuli? Si Bantag. Fugitive po yung mga yan dahil may warrant of arrest dito sa Pilipinas. Matatawag po silang fugitive pero ang isang senador na katulad ni Bato de la Rosa na wala pong warrant of arrest dito po sa Pilipinas, hindi po namin kinikilala na siya po ay fugitive. Okay. Kahapon po, May 23, 2016, dineklara po ni Tatay Digong, eto nanalo na siya nito. Hindi pa siya nanunumpa ng presidente pero una niya pong mga sinabi nung nanalo siya. Deklarado na kasi may 11 siya nanalo. Ilang araw pagkatapos niyang manalo, sabi po ni Tatay Digong nung May 23, 2016, parang ano lang po sa history, no? I will allow the burial of Marcos in the Hero Cemetery o sa libingan ng mga bayani. Okay. Ito po, mga kapatid, kinikilala po natin to ng maganda po to dahil ilang dekada na pong namatay si dating Pangulong Marcos. No? Ilang dekada na pong naka-display dyan sa Ilocos Norte, yung bangkay ni Pangulong Marcos. Hindi raw nila ililibing kung hindi sa libingan ng mga bayani. Alam niyo po, si Tatay Digong po, no? Yung talagang maano siya sa batas. Bakit po hindi pinalibingan ng mga nauna? Okay na kung nga masyado kayong perfectionist. Ako nga titignan ko nga talaga kung totoo. Okay. Okay na po yan. Kasi pinaalala sa atin ng kasaysayan na minsan may panahon na talagang
ang mga Marcoses po ay halos isinusuka po rito sa Pilipinas. Na yung mga Marcos po, na yung huling kahilingan ng kanilang yumaong ama, dating Presidente Ferdinand Marcos, hindi po mapagbigyan dahil po sa takot. Dahil po sa takot yung mga Pilipino sa mga dilawan. Alam niyo naman po galit yung mga dilawan pero napaka-ironic, no? Napaka-ironic na ang kalaban ngayon ni BBM yung nagpalibing, no? Bilang ganti ni BBM. Alam niyo, galing tumanaw ng utang na loob ni BBM. Sa totoo lang po, yan po kung may tatanaw po pinakamagaling tumanaw ng utang na loob, wala pong iba kundi si BBM. Alam niyo po kung bakit? Tingnan niyo po, lahat ng nagdaang presidente mula kay Cory, FBR, IRAP, GMA, Pinoy, si Duterte, nakalimang presidente po. Si Duterte lang po ang tanging nagpalibing sa tatay nila. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob, pinakulong nitong gobyernong ito si Tatay Digong sa ICC. Galing, no? Maraming salamat. At ang napaka-ironic po dito, yung mga nagbanta po, nahuhukayin nila. Pag nalibing po sa libingan ng mga bayani, ang bangkay ni Marcos Sr., yung mga nagbanta po, nahuhukayin nila. Yung bangkay ni Marcos Sr., sila po ang kakampi ngayon ni BBM. How ironic po yung nangyari sa Pilipinas para lamang sa politika. Alam nyo, itong mga mapagkunwaring dilawan, kakamping, makabayan black na yan, pare-pareho po sila. Dahil po sa politika, yung isinusuka po nila na pamilya na nagngangalang Marcos, dahil po sa takot nila na makabalik yung Duterte, nagsama-sama po sila. Kinampihan po nila. Okay lang po sana. Ha? Sa totoo lang po, okay lang po sana kung yung gobyerno ni BBM ay kakaiba sa kanyang ama. Walang bahid ng korupsyon. Okay lang sana, di ba? Kasi kalimutan na natin yung pagbira natin sa mga Marcos. Total, yung anak naman, hindi naman mana sa ama. Hindi po eh. Kitang-kita po natin, mas grabe pa. Mas gravity. Mas malinaw. Mas malinaw. Mas grabe pa po yung pagnanakaw ngayon sa panahon ng anak kaysa sa ama. Pero imbes po na magalit yung mga dating kaaway, yung mga dilawan kakamping, makabayan lang, wala po silang ginagawa. Yung totoo po, kaya po ang mahal ng tao mga Duterte, kasi sila na lang po ang natitira. Mga Duterte na lang po ang natitira na totoo po yung sarili nila. Kinakantsawan pa tayo. Naggawa pa tayong kantsawan ng mga yan. Ha? Bakit kayo kumampi kay Marcos? Alam nyo naman pala na ganyan ang ugali ng pamilya. Ito lang po, uulitin namin paulit-ulit. Opo, binoto po namin si Marcos dahil kay BP Sara. Pero nung na-realize po namin na si Marcos ay walang pagkakaiba sa kanyang ama, na-realize po namin, ayon sa kanyang kapatid, adik si Marcos, naging oposisyon po kami ni Marcos. Naging binanatan po namin si Marcos. Wala naman akong ginawa, kundi paano naging okay. Wala po akong ginawa sa sounds ngayon. Meron lang talagang yung gusto nila yung pitch perfect. Okay. Kami po, nung na-realize namin na walang pinagkaiba yung ama sa anak, bumira po kami. Kayo, pinagmamalaki nyo, hindi nyo binoto si Marcos. Pinagmamalaki ninyo na kayo ay si Lenny binoto nyo. Nung na-realize namin na
corruption ang gobyernong ito, malawak ang corruption, binanata namin. Samantalang kayo, nung na-realize nyo na malawak ang corruption, kinampihan ninyo. O, sino mas malala sa atin? Kami nabudol. Kayo, very willing kayong kumampi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga magagaling pong magsalita. Okay, eto na po.